pasalubong day natin today. So ito yung bago lang ka-wonder, kaka-release lang nito eh. Heavy user kayo ng laptop, I suggest Pro po yung kunin nyo. May mga earphones din. Ganyan, tsura niya ka-wonder. Medyo old pa to. May laptop pa ba kayong ganyan? 512 nasa 192,800. Rare lang yung pagkakaluto. Is mas masarap siya. Bilhin natin to. 2,990. Pero naging 1,990 na lang. So, mababawasan pa ng 10%. Kukunin ba natin ka-wonder? At uy, ka-wonder, alam nyo ba, yung mga presyo pala na nakalagay dito is hindi pa siya tax-free. Good morning, mga ka-wonder from Osaka, Japan. So, it's our last full day here in Japan. So, pasalubong day natin today. Pero kung naghahanap kayo ng mga murang second-hand na gadgets like laptop, cellphone, mga iPad, Apple man or Windows or Android, may isi-share ako sa inyo. So, andito tayo ngayon sa likod natin. Andito tayo sa may IOC's gadget store. So, ang pinin ko lang sa ano ko is ito. Kita ba mga ka-wonder? This is IOSYS Nippon-Bashi for Chrome 10. Ayan. So, ganito yung itsura ng harapan ng store nila. Ayan. So, ito yung pinakaharapan. Welcome to iOS. So, isa-isayin natin yung mga benta nila dito. Pero bago yan, papakita ko yung mga ibang nasa harapan niya para baka mawala kayo. Pero madali lang naman siya. Google Maps lang para makita to. So, may parang mall. Ano ba to? Pro Shop. And Toshiba. And parang malapit siya sa mall na to. Mall ba yan? Joshin. And yan ang itsura niya. Ito siya. So, andito rin pala tayo ngayon sa IOC's. Naghanap tayo ng second hand na MacBook daw. Kasi yung ate ko nagpapabili siya. Ayan o, ka-video call ko siya. Hi ka sa vlog! Ayan. So, dito daw ata yung murang bilihan ng mga MacBook. So, tara. So, unahin na natin yung mga laptop ka-wonder. So, meron sila dito, MacBook Air. Ito, kunwari ito, 81,800. Tapos, makikita nyo naman na dyan yung mga specs niya. So, ito, CPU niya, Apple M1. Tapos, RAM is 8GB, SSD 512. Tapos, makikita nyo dyan kung ano yung mga available. So, may box pa siya, adapter, cable, ganyan. So, ito yung itsura niya. Parang bago pa nga ito eh. Check natin. Ano, parang bago pa siya. Pero, second hand na to ka-wonder. Tapos, ito pa yung ibang available. Ito, MacBook Air Mid 2022. So, kung mapapansin nyo, ang difference niya, yung mga year, ganyan, yung mga CPU. Ito, M2 na to, so mas latest to. 99,800 yen. Ito, tapos, ito yung bago, oh. MacBook Neo Early 2026. Nasa 102,800 yen. Yan siya. So, ito yung bago lang ka-wonder, kaka-release lang nito, eh. Ayun, available siya sa, ano ba to, silver or white. Tapos meron ding, ito, yung yellow ba to? Parang yellow-green. Nasa 97,800 yen. 8 gigs, 256 naman yung SSD niya. Pero bagong release lang talaga to. Yan yung bago ng Apple. Tapos, marami pa dito ka-wonder, mas mura ito. 49,800 yen. So, available na yung adapter cable. Tapos, pero ito Core i3. Tapos ang gusto ko sa store na to, nahahawakan mo talaga yung item. Sa iba kasi, ng mga chinek natin, naka-glass sila. So, this one is Apple MacBook Air Mid 2022, 104,800 yen. Tapos ito naman, MacBook Air Early 2024, 100,800. So, iba-iba talaga siya. Depende rin siya sa year and depende sa klase ng CPU, RAM, and SSD. So, kausap ko yung ate ko. Ito daw yung gusto niyang napupusuan niya. So, this is 83,800 yen. CPU is M1. Tapos, RAM 16GB. Tapos, andito yung battery life. Ito siya, 100% pa siya. So, nakikita naman pala dito yung percentage ng battery life. So, check natin yung item. Kung may gas-gas, ganyan. Ayan, parang wala naman gaano. Ito may gas-gas dito. Pero, hindi siya gas-gas. Alikabok lang. So, ito yung napupusuan ng sister ko. Hindi ko alam, naka-Japanese eh.
Ayan o. Pero yung ate ko kasi nag-work siya dito sa Japan. So yung phone niya na iPhone 14 Pro, dito niya rin nabili sa may Japan. Pero sa Tokyo po yun. Pero hanggang ngayon ginagamit niya pa rin. So, so far, maganda naman ang, okay naman ang kahit second hand dito sa Japan. Pero syempre, double check nyo pa rin and depende pa rin yan sa inyo. Kung medyo risky rin kasi, syempre hindi nyo alam kung totoo yung sinasabi nila, ganyan. So, check natin dito sa baba. Mas mura o, 67,800. Apple Air, late 2020. Tapos ito naman yung isa, 53,000 na lang. Mas mura. Ito, 99,800 yen. Ito po yung ano niya, specs niya. Ito mas malaki ka, Wonder. 154,000. Pero ito, Apple M4 na. Ayun o, Apple M4. Nasa 16 gig and 256 ang SSD. So, ito is 15.6 na. Ano ba tayo mag-open? Ayaw eh. And ito, MacBook Pro naman na. Pro naman na maka-Wonder ito. MacBook Pro late 2020. This is Apple M1 chip. So, yung akin M1 chip din yun. Ganito ba siya? Pero hindi 16 gig 1S. 1 terabyte na to. 106,000 na lang oh. Ayan, late 2020. Yung akin 512 lang eh. Tapos, ito mas malaki na siya ka-Wonder. This is 16 inches. Laki, 75,000. Tapos ito, 71,000 MacBook Pro late 2020, 8 gig 256. Yan siya. Tapos this one is MacBook Pro din pero Core i5. So diyan nagkakatalo-talo nga ka-Wonder sa may CPU niya. 69,800 yen. So ito MacBook Pro din. And ito yung presyo niya. 82,800. Core i7 naman na siya. Ito mas malaki. 16 inches. Ang ka-Wonder. 96,800 yen. Pero i9. Core i9. Ito mas mahal. This is M1 Pro. 32 gig. Actually parang ganito yung akin. Pero 512 na siya. Pero M2 chip yung akin eh. Kasi meron yung dito ka-Wonder, yung parang screen dito. Ito wala nang screen eh. Parang ganito siya ka-Wonder, oh. Yung may ganyan siya. Pero ang ganda na nito. Kung ano ka-Wonder, hard na nag-edit talaga kayo, hard user or heavy user, heavy user kayo ng laptop, I suggest Pro po yung kunin nyo. Kasi mas maganda yung ano nito, system niya. Like yung CPU niya is talagang kaya niyang mag-edit compared nyo sa Air. Pero ang Air naman mas magaan. Ito kasi medyo mas mabigat po ito. This one is MacBook Pro late 2025. Ito medyo latest pa to. I know Apple M5 na siya. And 16 gig pero walang SSD. Ayan siya. This one is 165,000. Kung mapapansin nyo, yung Pro ngayon wala na siya ditong nakalagay. And this one is 144,000, 14.2 gig inches. Apple M1 Pro and 144,800. Kung ito ang laki, late 2021, 512. Tapos mapapansin nyo rin dyan, 93% yung maximum capacity. So dito naman tayo sa mga iPad. Ayan, iPad Air nasa 132,000. Ito medyo latest pa yata to. Yung mga yan, yung mga naka-box. So, dito tayo sa mga nasa baba. iPad Air 4 cellular, nasa 41,800 yen. Ito mas mura ka-Wonder yung mga nandito. iPad 2021, 40,000. So, screenshot nyo na lang para magka-idea kayo. Itong mura oh, 8,980 lang. iPad 2018 cellular. Ayan. Tapos ito, iPad 2021 cellular. Ito medyo mahal na, 186,000. Kasi naka-box pa ata to. iPad Pro naman. Ganyan yung itsura niya oh. Ang ganda din, no? Pero ang dami ko na kasing bit-bit palagi pag nagta-travel. Kaya parang pinag-iisipan ko kung bibili pa ako niyan. Ito naman ka-Wonder, iPad Mini 5. Nasa 24,800. So iOS 12, 64 gig and 308 grams. Ito parang gusto ko yung ganito lang kalaki. Pero 66,000, medyo mahal pa siya. Yan, meron din silang mga earphones. Ayan, baka sabihin nyo pa na yung Apple products. Meron din po silang ibang
ibang products na Android ata to. Ito may Lenovo at may mga earphones din. Kumari earphones nila na Oppo, nasa 4,980 yen. Edifier. Ito may Huawei watch din, 34,800 yen. Nandito yung mga iPad nila na pwedeng i-testing. So this one is iOS 8.1, 64 gig and 437 grams. Ito siya. Ganyan yung tsura niya, ka-wonder. Maganda dito, nahahawakan, tsaka meta-testing nyo talaga kung gusto nyo siya. Ayan. Ito naman 8,980. Ano tong iPad 2018 cellular. Ito iPad Air 3, mas magaan siguro to. Uy, nung nipis nyo 23,800 yen. Tapos dito, anong mga to? iOS 12, iPad mini 5, ito 64 gig. Ayan, maganda pa yung condition niya, in fairness. Ito iPad 2021, medyo malaki na, ganda. 40,800 yen, nasa 256 gig siya. Ito naman, ka-wonder, mga laptop na Windows naman. Pero ito medyo old pa to. May laptop pa ba kayong ganyan? 74,800 yen. Panasonic. Ang ano lang kasi sa mga Windows, medyo mabibigat talaga yung ano nila. Ay, ang gaan naman ito. Dynabook. This is 189,000 yen. Nasa 16 gig. Tapos 512 na rin yung SSD. Pero ang gaan niya. Ang gaan niya talaga, para lang laruan. Totoo ba to? Uy, totoo nga. Ayun, gumagana oh. Galing. Dito, ka-wonder, mas malalaking laptop, Epson. Nasa 74,800 yen. Ano to? Ang galing. ZenBook. Dalawang screen niya. Meron doon, meron dito. This is 192,800 yen. Take note, mga ka-wonder, second hand po yung mga yan Screenshot nyo na lang para magka-idea po kayo. Ito, more laptop. Ito, ThinkPad. Maganda rin, ka-wonder, yung ThinkPad pang work. Lenovo 2 to 22,000. Mura na nito. 8 gig. 256 yung SSD. Mura na yan. And mas may mura pa, Fujitsu. 12,000 na lang. Ito, more iPad dito, ka-wonder. Ito, maganda nga kasi nakikita nyo talaga yung mismong item na pwede nyong bilhin. Ito, kunwari ito. 27,000. iPad 2021 cellular din. Parang ganito rin yung kanina. 15,800. iPad 2020. Nandito na yung mga cellphone, ka-wonder. iPhone. So, kunwari ito. iPhone Pro. Makikita nyo rin kung ilang percent din yung battery life. 256. Magkano na lang siya? 49,800 yen. So, maganda dito is pwede nyo siyang i-open. Pero parang lowbat. Lowbat. Ito. iPhone 13 Pro Max. Nasa 57,800 yen. 78% ang battery life. Pero lowbat sila. Siguro pabayaan na naka-open to. Ito naka-open. This is iPhone 12 Pro. Nasa 42,800 yen, 512 gig. Pag pibili kayo ng mga cellphone, ang suggestion ko is bumili na kayo ng malalaking, mas matataas na mga storage capacity kasi malalaki na yung gig ngayon. Ito, mga ka-wonder, iPhone SE 11.8 na lang. Ang cute oh. SE. Ito yung mga old model ng iPhone. Ito 11.8 iPhone SE. Ito more iPhone. Ano to? iPhone 11 Pro, nasa 23,800 yen. So, isa-isahin nyo na lang, kawan. Lowbat. Isa-isahin nyo na lang para magka-idea kayo. iPhone 13, iPhone 14, 11, may 12 din.
Yung old na model, ay old na phone ko, iPhone 12 Pro. Ito, ganito itsura ka Wonder. Ganito yun. Pero magkaiba ng kulay. This is 32,800 yen. Tapos makikita nyo naman yung battery life. Pero parang patay na siya. Lobat din ata to. Pero may gas-gas. Ayun sa taas. So, kung bibili kayo, syempre i-double check nyo rin yung mga quality kasi nga take note, baka taasan nyo ang nyo, standard yung second hand po dito, yung mga benta nila. Kaya hindi natin masasabi na good quality talaga lahat. Pero ang mas maire-recommend ko, masasabi ko is talaga sila tawag dito, mas mura talaga compared sa brand new. Parang panay lobat lahat. Na-drain na yung battery nila. Ito naman, hindi ko alam kung anong brand to. Aquos 8,980 yen. Ito nasa 4,000 lang, mura. Sony. Ang itsura niya, mga old models. Ito pa. Tapos nandito naman yung mga Android nila. Hindi ko na sila maiisa-isa. Screenshot nyo na lang mga ka-wonder kung mga type nyo sila. Walang Samsung. Ito Motorola naman siya. Parang good quality pa tong mga to. No? Parang di ko... Ito flip yata to. Yung quality niya, parang di ko makita na may gas-gas. So, yeah, double check nyo na lang pag bibili kayo. Ito! Mga Samsung na flip. So, example, this one is Galaxy Z Flip 5. Nasa 52,800 yen na lang. Ayan, yung kung mahilig kayo dun sa may fini-flip na phone. Ito, Samsung Galaxy A25. Nasa 17,800 yen. Mura na yan. Pero double check nyo pa rin syempre. Nandito yung iba pa nilang iPhone. Ayan, iPhone 11 Pro Max, nasa 39,800 to 49,000. May iPhone 11 din. Ito, iPhone SE 2. Ito, SE 3 naman sa taas. XR. Ito, iPhone 13. May mga naka-cabinet. Tapos meron din yung mga phone na nandoon na nakalabas. Ito, iPhone 14, nasa 59,800 yen. Ayan, iPhone 14, yung mga may box pa. 84,000 yung 128 GB. Ito, iPhone 16 Pro. Ganito yung ka-wonder. Cellphone ko, pero 1 terabyte po yung gamit ko. Kamara ito, 512, nasa 192,800 yen. Tapos iPhone Air. May iPhone 17 na rin binibenta nila. So para magka-idea kayo, 512, 159,800 yen. Pero may box pa. Pwede naman pala siyang buksan. Joke, hindi siya mabubuksan. Nandito yung mga latest nila na benta. iPhone 17. Ito, higit ng kulay. iPhone 16 Plus. Ito, iPhone 15. 128 GB. Nasa 82,000. So, makikita nyo naman nakalagay 89% battery life po yan, yung mga percentage na yan. Meron din silang mga binibenta ditong mga accessories, ito brand new na yata to. Accessories ng mga cellphone, ganyan. Or ito earphones. Ito mga ganito ka-wonder. Type-C na lightning na charger. 380 yen. Ayan, may mga cables din silang binibenta. 330 yen yung mga ganito. Type-C cable. Tapos, may mga power bank din. Para magka-idea lang kayo. 20,000 mAh. Nasa 2,980 yen. Tapos, yung 10,000 is nasa 2,500. Kung tito na idadagdag mo, di ka na lang 20,000. Bakit tumura? Okay. 980 yen lang to. May ganito rin na power bank. Yan. 10,000, 1,980 yen.
Meron din sila palang mga watch, ka-wonder. Ay, nakalock pala. So, ganyan siya. Screenshot nyo na lang, ka-wonder. 21,800 yen to. Hindi ko alam kung anong klaseng Apple Watch yan. May mga AirPods din sila. Ayan. 10,800 yen yung AirPods Pro 2019. Ayan. Pero second hand yata itong mga nandito. Ayan, take note, ka-wonder. Ito yung mga brand new daw siya. Pero some of them are already open for testing. Kaya yung iba dyan, medyo mahal pa siya. Pero tsaka good quality pa rin. The condition of the screen and exterior is quite good. There are really no scratches. There are some scratches on the exterior. It may look somewhat used. Scratches are on the exterior are noticeable. Ayan, para may disclaimer talaga sila na, ayun nga, yung iba dito gamit na, yung iba almost brand new talaga. So, kayo talaga ang magde-decide kung bibilihin nyo siya. So, ito yung pinaka-store nila, mga ka-wonder. Uy, ka-wonder, alam nyo ba, yung mga presyo pala na nakalagay dito is hindi pa siya tax-free. I mean, may madi-discount pa. So, example. So, ito, 83,800. Ito yung gusto ng sister ko. MacBook Air na Apple M1 chip. Tinanong ko doon, ito na lang daw magiging presyo niya kapag mababawasan ng tax. Magiging 76,182 yen na lang. So, parang yung discounted talaga niya, lumalabas na sa 28,000 na lang ito. Grabe, mura na yan. Ayan, ka-wonder, take note. The price includes tax. So, mababawasan pa siya. So, tapos yan yung mga mode of payment nila. Ayan siya, price divide by 1.1 tax-free price. Tax exception applies to purchases of 55 yen or more. So, yun yung maganda dito sa Japan. Alam nyo, ka-wonder, nandito tayo sa may Nippon Bashi. Napansin ko, mas maraming mga shops dito na yung mga bilihan ng mga pasalubong, ganyan, mas mura. Compared mo dun sa may nasa Dotonbori area. So, punta kayo dito kasi ang ganda din. Marami kayong madadaanan na shops. So, ngayon, nandito tayo sa Joshin. Para siyang mall. Tapos, nandito yung mga bilihan ng mga ganito, ka-wonder. Ayan o, yung mga pang-display sa bahay, yung mga mahihilig sa mga ganito, yung mga Finoform, mga laruan. O, tignan nyo, may mga ganito pa silang benta dito. So, ang ganda rin pala tong area ng Nippon Bashi, no? Ka-wonder. So, kakain na muna tayo. So, dito tayo sa Ihaw-Ihaw. Ayan, so ito yung menu nila. Wagyu Prime Bowl Set. Nasa 1,780. Meron din mga mura, 1,090 lang. So, depende siya kung anong type nyo. May a la carte din. So, medyo mahal talaga yung mga Wagyu kasi premium yan, ka-wonder. Ayan, mga side dish. May mga drinks din. Parang super init na. Wait lang, order pa lang tayo. Highball, yan yung sikat na drink dito. Ayan o, Japanese highball. Try nyo yan dito, masarap yan, ka-wonder. Tapos may mga soft drinks din naman. So, baka set meal na lang tayo. May mga mura din naman na set meal, ka-wonder. Grilled meat set meal, tapos grilled beef tang set. Ayun o, 970 lang. Large set meal. So, yan, ka-wonder. Try na nating mag-grill ng Wagyu. Uy, wag ka, ka-wonder. Sobrang mahal yan. So, dapat every meat niya is lasapin natin. Pero for the experience, tatry natin. So, kapag medyo nag-brown na siya, iikot nyo na siya, ka-wonder. Kasi the more na medyo rare lang yung pagkakaluto, is mas masarap siya. So, yung ganito itsura. Pero ito parang red-red pa siya. Baka hindi nyo papatrip yan. Pero ito pwede na siya. So, yun, ka-wonder. Testing na natin ang Premium Wagyu here in Osaka, Japan. Hindi ko makagat. Medyo matigas. Pero parang medyo tosino yung lasa niya. Ano siya? Sarap. Tapos may kasama siyang ito. Hindi ko alam kung ano ito.
Mga side dish. Kasi ito, hindi ko alam po kung ano ba ito niluluto dito. Parang repolyo siya. Tapos may sabaw. So, kain na muna tayo, Kawander. Ayan, Kawander, dyan tayo kumain. Pero yung meat nila medyo matigas for me. Compared dun sa nakainan natin nung una na malapit sa hotel natin. Mas okay dun, tas mas mura pa. Tapos, dito Kawander, share ko na din para sa mga rated SPG to ha. So, meron sila binibenta dito mga pang... Alam nyo na. Pero bawal po sa mga bata dyan. 18 years old lang. Tapos dito more laptops. So, may binibenta sila dito rin. Check natin. Ay, parang ano siya, brand new naman. Pero parang brand ng, ano ata to? Brand yata to ng Japan Gaming yata. Oh. Kawander, balik tayo dito sa iOSIS. So, bibili na daw natin yung MacBook Air na gusto ng sister ko. Sana nandito pa. Yan yung bibilihin natin. So, double check na lang natin, Kawander. Sa mga gas-gas, ganyan. Kasi decided na daw siya na bibilihin niya ito. So, ang maganda dito, 62 cycle counts. Meaning, 62 times pa lang siyang na-charge. And by the look of it, is parang hindi naman siya naibagsak. Kasi malalaman mo, Kawander, pag naibagsak. Ayan, meron siya ditong konting tama. Pero ano lang to, minimal lang. Kasi di ba may MacBook na rin tayo. So alam ko talaga kung ano din, nabagsak talaga. Ay, meron oh. Ayan oh, gumasgas siya. Pero parang ano, minimal lang naman siya. Tumama lang talaga siya sa kanto, mga ganyan. Pero yung performance naman nito, sana okay. Kasi kung hindi na natin siya maibabalik. So, naka-Japanese to, pero pwede naman sigurong palitan. Ayan, 83,800 yen. So, ang final price, 76,000. So, nasa 28,000 pesos na siya. Pwede na siguro to. Bilhin natin to. Ito na, Kawander, pinupunasan na ni ate. So, check lang natin. Okay. Ayan, naset na niya as English. Close. No. Okay. No password anymore. Okay, I will set it. And then it is already reset, like no files inside. No more files. Okay. Okay. And test lang natin yung speaker. Binabayaran na natin. Make sure na lagi kayong may passport pag nag-shopping kayo para may discount. So, original price is 83. Tapos naging 70 plus na lang siya. Dahil tax-free, nabawasan. Tapos bumili rin ako ng power bank ni mama. Kawander, nabili na natin yung laptop. Ito na. So far, okay din naman na yung deal na yon. Second hand nga lang, pero mukhang okay naman. Chinek ko naman siya. So, malalaman natin yan pag ginagamit na ng sister ko. So, andito pa rin tayo sa Nippon Bashi. Ang dami talagang pwedeng bilihin dito. Mga toys, mga pang-display, mga gadgets. Marami rin kainan. Tapos, dito nakita ko, meron pa Kawander na bilihan ng mga luggage. So, tax-free. So, sample lang tayo. This one is 4,080. 6,500, 11,800 yung medium, and more pa dito sa loob. And check tayo, baka magka-idea, para lang magka-idea kayo kung magkano yung mga kanilang luggage. Is this medium? Yes. Medium. Nasa 11,800 yen. Inside. Tapos ang ganda pa kasi ano siya, yung hindi siya de-zipper. Pero mas mura yung mga ganito. Yung de-zipper nasa 5,000 na lang. Medium din. Tapos yung mga large nila nasa 16,800. Depende kasi yan sa klase Kawander din eh. So, at least may idea po kayo kung naghahanap kayo ng maleta dito.
Actually, yung presyo nila, ano na, pasok na siya sa budget. Hindi siya sobrang mahal na. Ito, kamari, itong mga to, nasa 5,000 na lang. Ang dami pang mga selection. Good morning mga ka-wonder. So, hindi na ako naka-update kahapon. Ano bang ginawa ko? Last night, nag-stroll-stroll lang ako dito sa may Namba area. Tapos, after natin makabili nung laptop, tapos yun, nag-me time na lang ako dito sa may Namba area. And today, yung flight din natin. Pero time check tayo, it's 11 a.m. And ang flight natin is 10 p.m. pa naman. So, may time pa tayo mag-ikot-ikot. So, nag-check out na ako sa hotel. 10 a.m. yung check out dun sa hotel. So, iniwan ko na yung bagahe ko. Dun pala sa check out sa hotel na yon, pag mag-iiwan kayo ng bagahe, may charge na 500 yen per bagahe. So, ngayon, magla-lunch lang tayo. So, dito tayo magla-lunch sa may Gyukatsu Motomura. Na-try ko na to nung first time natin dito sa may Japan. Ang sarap ng food nila, kaya babalikan natin. So, ito yung kakainin natin for the last lunch natin dito sa may Japan. So, ipin nyo lang ka-wonder, Gyukatsu Motomura. So, marami naman pong, may branches pa siyang iba dito sa may Namba. I think 2 ata or 3. Pero yung nakainan ko is hindi ito. First time ko dito sa branch nilang to. Open sila ng 11 a.m. to 10 p.m. So, ganito siya basically, oh. Yan, masarap niyan ka-wonder. So, let's go. Pila muna tayo. Ka-wonder, nakapila pa rin tayo pero binigyan na tayo ng menu. So, ito yung menu nila. Ayan, yung isa with 3 side dish. Tapos ito yung with drinks. Tapos ito yung with alcohol. Ka-wonder, nakaupo na tayo. Mga 10 to 15 minutes lang tayo naghintay. So, meron tayo ditong rice with barley daw to. Tapos ito yung mga side dish niya. Tapos ito yung beef cutlet, ka-wonder. Yan yung iluluto nyo po dito. Tapos meron tayong salad. Tapos potato salad yan yata. Tapos ito, tsaka ito ka-wonder, hinahalo siya dito sa rice. And meron tayo ditong miso soup. So, try na nating magluto. So, medyo marami na rin yung pinaka-basic nila. I think this is 120 grams. So, ilalagay natin siya dito. Ayan, kung mapapansin nyo kasi medyo rare yan. So, baliktaran natin siyang iluluto. Sige, 2 muna. So, dun sa nabasa ko, parang kabilaan mo daw siya iluluto. And meron din tayong orange juice. So, while waiting, ihalo ko na muna to sa rice natin. I think para siyang parang may cheese siya. Tapos ito rin daw, ihalo din daw siya sa rice. Uy, medyo na na siya. Susunog na. Balik na natin. Kita niyo ka-wonder. Diba? May pa-experience ng luto-luto. Ayan o, tignan nyo. Diba? Medyo luto na siya. So, binaliktad ko. Yan, ka-wonder, parang luto na tong isa. Ayan o, tsura niya. Diba? Muntik mong hulog. Sorry. Tapos, may mga dippings tayo dito. Pwede nyo siyang i-dip sa sauce na nandito. Tapos, pwede nyo rin lagyan ng wasabi. Tapos, imimix na natin siya with rice. Sarap. Tapos, may salt naman ka-wonder pag medyo matabang. Try naman natin siyang lagyan ng konting wasabi. So, hindi dito sobrang anghang. Kaya nilagyan ko siya ng konting wasabi. Tapos, may mga sauce sila dito. Dip natin. Tapos, rice. Sarap.
Tapos may salad din tayo. Wonder, so tapos na tayong kumain. Alam nyo ba, nung paglabas ko dun sa may Motomura, yung pinagkainan natin, sobrang haba na ng pila. So, huwag kayong magpapaalas 12 kasi talagang hahaba yung pila. Pero ang sarap and worth it naman. Medyo mahal lang siya pero good for experience naman po yung kinainan natin. So, ngayon is, andito tayo sa GU. Alam nyo kung bakit? Kasi Golden Week nila dito and may mga sales sila. So, tingnan natin yung mga benta nila dito. You know, Golden Week. Hanap tayo ng mga good deal na pwede nating bilhin. Ito panlalaki, new arrival. Hanap tayo ng mga nakasale, syempre. Ito, 1,490. 1,490 pesos. Fairness, magagaan yung tela niya. Maganda rin. Available in cream, in green, in black, and in blue. Ganda. Tapos, andito yung mga linen nila. Ito hindi naka-sale, pero ito naka-sale ka wonder. 1,490. Available in brown. Maganda to pag yung medyo nagpo-formal kayo sa office nyo. Yun ba tayong iba? Ito naka-sale ka wonder. 1,990. Mga cardigan, ganyan. Yung mga ganyan, no. 990 na lang to ka wonder, oh. Mura na yan. Mga ganitong cardigan, kung ganito yung mga pormahan nyo. Mga Korean, ganito. Usual na mga damitan nila. Mura na yan. Ito mga new arrivals. And may mga shades din sila dito. 1,290. Testing nga tayo. Parang cute to. No? Testing natin tong shades. Uy! Bagay ba, ka-wonder? Ganda rin kasi niya, oh. Ganda rin ng quality. Here. 1,290. Pero hindi siya naka-sale. So, titingin muna tayo ng iba. Tapos, i-download nyo yung GU app. Meron kayong 500 yen coupon. So, sayang din yan. Kung may internet naman kayo. Ito, mga 1,990 na lang. So, mga pants. Maganda yung mga pants na nabili ko nung mga second day ba natin. Yan, nasa 1,490 lang. Ito yung mga pants nila. Magagaan naman yan. Tapos, maganda yung quality. Carrot pants. Uy, dito naka-sale yung mga bago. 1,990. Available in blue. In green. Ito. Oh my God! Tama ba? 1,490 ko to nabili. Ito yung sinasabi kong pants. Tapos nag-sale pa ulit siya. Kaasar naman. Ngayon 990 na lang. Nung nakaraan 1,490 yan. Grabe. Sige na nga, bibili ako nitong yung white kasi hindi ko to nabili eh. Grabe ka na, GU ah. Kaasar. Yung mga t-shirt nilang ganito, it's nasa 990. So, meron siyang print sa likod. Noir Tokyo. Yun o. Tapos, 790 yung mga ganitong t-shirt nila. Yung ganitong style ka wonder. Ayun. Pwede na rin. Lightweight lang siya. Tapos, basic colors din. Tapos, yung mga white pants nilang ganito. 2,990 yung original niya. Naka-discount na siya ka wonder. 1,490 na lang. Ayun, mga ganito. Yung mga pants nila. Dito din. Yung mga ganito. Paso hindi ko yung bagay eh. 2,990. Pero naging 1,990 na lang. Dito ang daming mga nakasale na pants. Yan, yung mga socks nila, 990 for 4. Ayun, maganda rin yung mga quality ng mga pants nila. Ay, socks nila. So, baka kuha tayo ng 4 para 990 na lang. Ito ka wonder, 1,990 na lang. Yung mga jackets na ganyan. Available in black, brown, tsaka light brown. Maganda dito is may hoodie siya eh. Ganda.
Original price nito is 3,990. So, sobrang makakasale na talaga kayo kung bibilihin nyo na to. Okay to pa more kapag yung medyo malamig yung pupuntahan nyo. May mga jorts din sila, ka-wonder. Ito yung mga nauusong pamorma eh. So, original price is 2,490. Ngayon is 1,990 na lang. Ayan, ganyan na pormahan. Ganda rin ito. Ang ganda rin ito, ka-wonder. Oh. Pag nagta-travel sa mga malalamig na area. 2,990 na lang. Ang original price niya is 3,990. So, nakasave kayo ng 1,000 yen. Also, ka-wonder, kapag nag-shopping kayo dito sa Japan, dalhin niyo yung passport niyo. Kasi kapag naka 5,500 yen kayo, tax-free. So, mababawasan pa ng 10%. Diba? Sayang din. So, yung mga presyo na yan, pwede pa siyang mas mapababa kapag may passport kayo. Tapos, naka-reach kayo ng 5,500 yen. Ito yung jacket ko, ka-wonder. Nabili ko to sa Tokyo ng 2,990. Ngayon, ano na lang siya, 1,490. So, maganda na rin to. Available siya sa gray and sa black. So, sobrang lambot, kaya favorite ko talaga yung jacket kung kulay black. Ang cute ng mga bag nila. 2,990. No? Di open, pero mababasa yung loob pag umulan. May mga tote bag sila, pero hindi naka-sale. Ganda sana. Yung mga ano nila, clogs nila naka-sale, 1,990. Ganito. Tapos may mga sapatos din sila. Magkano yung sapatos nila? It's 2,990. Ang ganito. May mga white shoes din sila, ka-wonder. Nasa 1,990 lang. Maganda dito, quality na. Tapos may brand pa, diba? Ito yung mga basic tees nila na tulad nito. Mga ganyan, crew neck t-shirt. Nasa 1,290. Tatlo. So, pwede na rin. Mura na yan. Parang pang everyday use nyo. Lightweight, ganyan. Perfect to for summer. Tapos may v-neck din. Yung mga brief nila nasa 1,290 tatlo. So may na-shopping na tayo sa G. Ka-wonder ito. Dami, di ba? Hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin sa maleta ko. Tapos nandito tayo sa ABC Mart ngayon. And may papakita ako. Bibiliin ko pa to, hindi. Ayan, ito, ka-wonder. Special. Same to dun sa may sapatos kong black and white. Nabili rin natin dati sa Tokyo na na Gotemba ba yun, na outlets. Ito parang gusto ko yung kulay. Actually, ito yung isa sa pinaka-comfiest ko na sapatos na maganda rin siyang pormahan. Pero gusto ko lang sanang maghanap ng ibang color para hindi lang laging black and white yung suit natin. So, this is 11,000. Ay, joke. 14,500 yen. Kukunin ba natin, ka-wonder? Ano sa tingin niyo? Ka-wonder, nabili natin yung sapatos here. Tada! So ngayon, ang problema ko, kulang na yung maleta ko talaga. Kasi sobra-sobra na yung na-shopping natin. Ay, naging may problema tuloy tayo. So ngayon, naghanap ako ng mga maleta. So dito sa may Namba area din, is may mga binibenta naman silang mga maleta. Look at this. Ito, yung small nila, nasa 2,500 yen. Sobrang mura na. Ito, 2,900 yung medium. Tapos yung large nila, nasa 3,500. Pero parang medyo mahina kasi yung klase niya. So parang dito ako sa kabila, which is parang mas maganda siya pang matagalan. Ito yung tinitignan ko. Kung bibilihin natin, it's 10,900 yen. With, na yan, tax-free na yan. So, parang ito yung bibiliin ko. Kasi yung mga ganito naman, ka-wonder, nasa 20 plus na, 21,800. Parang medyo mahal na siya for me. So, baka ito na lang. Hi, ka-wonder! So, nakabalik na tayo ng hotel and nandito tayo sa lobby. So, bumili ako ng Mr. Donut
doon sa may Namba Station. And may coffee kasi sila dito. Ayan o. O, diba? Coffee. And ito yung ating napakita ko na yan dun sa first vlog. So, may welcome drinks sila dito. So, ito yung merienda natin. Time check, it's 4 p.m. And dito na ako magtatambay. Bago tayo pumunta ng airport, siguro mga 6 or 7. Kasi 10 p.m. pa naman yung flight. So, under Jetstar yung yung airlines natin. And ang process lang naman mga ka-wonder, mga 1 hour away yun dito sa from dito sa may Osaka, yung airport nila, yung Kansai International Airport. Tapos make sure na i-check nyo yung train schedule kasi I think hanggang 12 lang yata yung train schedule na pa airport. So ang other option nyo is mag-airport transfer kapag mga madaling araw kayo, or mag-taxi. So medyo mahal yung taxi dito sa Japan, kaya iwasan nyo po yun. Mas convenient mag-train na lang kasi mas mura. Tapos wala naman hassle. Yun lang, magbubuhat-buhat lang talaga. So maghihintay na lang ako ng oras, tapos update na lang ako, or siguro dito na natin i-end yung vlog na to. So pagpapasok pala kayo sa Philippines, dapat may e-travel po kayo, kaya gawa na po kayo nun. So dito na natin i-end ang ating Japan series mga ka-wonder. Thank you po sa pagsubaybay. Na-enjoy nyo po ba yung series? Yung mga shoutout mga ka-wonder sa next next series ng vlog, kasi baka ma-upload ko to matatapos na yung Japan series. So kung taga saan po kayo, i-comment down below, tapos shoutout ko po kayo sa next na mga series natin ng vlog. This is Wonder J. Mag-like, mag-comment, and mag-subscribe na kayo mga ka-wonder. Bye bye po.